Hello po mga kababayan, muli isang magandang araw po sa ating lahat. At siyempre, sana ay lagi tayo nasa mabuting kalagayan at nasa maayos na pamumuhay, ano? Ilang araw na lamang, malapit na yung eleksyon. So patindi ng patindi at painit ng painit yung politika diyan sa atin sa Pilipinas, no? Ngayong araw na ito, meron tayong isa na namang reaction video at ito ay may kinalaman uli kay Mama Lenny nila, no? Dito sa kanilang insainan nila. Parang ang hirap kasi bigyan pag ina nila, parang isipin nila minumura sila, no? Pero okay. Tungkol dito kay Leni Robredo. Ito meron siyang post dyan, no? Sabi, di baling siya na lang daw ang banatan, ang tirahin, wag lang daw yung kanyang asawa, no? Si Jessie Robredo. Dahil wala na raw ito, tagal nang wala, sabi matagal nang patay, at hindi raw may pagtatanggol yung sarili, no? Kung mapapansin natin, itong si Leni Robredo ay talagang napakatinding napakatinding bumatikos din kay sa mga Marcos. Ano ang pruweba natin dyan? Ito, panoorin natin itong video na ito na interview sa kanya ni Corina Sanchez. Panoorin natin. Ni Ces Drilon, ang kasalanan ba daw ng ama dapat isisi sa anak? Kung ang anak nakikinabang sa kasalanan ng ama, he is as guilty, di ba? So, ang issue kay Marcos, yung corruption, yung hidden wealth, yung pagnanakaw. Pag ikaw nakikinabang sa very act na hinuhusgahan yung tatay mo, kailangan ka din husgahan. Pero wala pa naman yata siyang inaamin na may ginawang masama ang kanyang ama. Hindi niya naman kailangang aminin. Maraming mga kaso na decided already with finality, na saying na etong mga paratang sa pamilya nila nangyari talaga. In fact, maraming mga kaso na they have been found guilty already. Meron na nga mga nabawi na nakaw na yaman. Ipakukulong mo ba daw si Imelda Marcos? Ako sa akin, rule of law. Whether si Imelda Marcos yan o kung sino pa man na tao, kung ano yung sinasabi ng batas, kailangan sundin. So okay, no? Ngayon, etong interview nito ni Corina Sanchez kay Leni Robredo, ang tanong sa kanya, dapat bang isisi ang kasalanan ng ama sa anak? Ang sagot niya, kung nakikinabang yung anak doon sa kasalanan ng ama, dapat din daw na isisi. Ibig sabihin, dapat din panagutin. At kung birahin niya si Ferdinand, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos, talagang sabi niya, di ba, mga kasalanan, mga corrupt, mga pinagsasabi niya, mga magnanakaw, di ba? Ang tanong, anong kaibahan? Bakit kapag ka ang binabanatan, tinitira ay si Jessie Robredo, ayaw niya? Napaka-unfair mo naman ata, Madam Mama Lenny nila, di ba? Napaka-unfair mo naman ata. Ikaw ayaw mong tirahin yung asawa mo, tapos ikaw naman, pilit at tinitira at ng tinitira, pilit na ibinabagsak ang mga Marcos. Gayong, ang dating Pangulong Marcos ay ilang dekada nang wala. Mas matagal pa ngang wala ang dating Pangulong Ferdinand Marcos kaysa doon sa asawa niya, di ba? Si Jessie Robredo. Pero bakit kung makatira siya, gano'n na lang, So, ituloy natin. Since gano'n naman pala ang laban, no? Kung nakikinabang ang anak sa kasalanan ng ama, okay lang, di ba? Okay lang para sa kanya. Ngayon, puntahan natin ito. Meron ako ipapakita sa inyo mga video tungkol, kung narinig nyo na yung nagalik, no? Nagalik. Pero hindi natin i-discuss yun. Hindi natin i-discuss yun dahil sa wala akong hustong kaalaman pagdating doon sa nagalik, no? Ang akin, ibinabase ko lang ito doon sa mga video na napanood ko. So panoorin natin itong dalawang video clip na nakuha ko sa YouTube, no? And I do believe
na may katotohanan itong mga video na ito dahil ito ay ibinalita ng mga mainstream media, no? At yung isa ay interview doon sa dating konsehal nila, no, nakasama nila doon sa Naga. So panoorin natin ito. Tapat, simple at mapagkakatiwalaan. Yan ang imaheng iniwan sa publiko ng yumaong DILG Secretary na si Jesse Robredo. Nakilala rin ang dating kalihim sa tinatawag na Chinelas leadership dahil sa husay nito sa pakikisama sa mga ordinaryong mamamayan. Pero sa online article ng grupong We Are Collective, tinawag nito na palabas lang ang lahat. Bahagi lang daw ito ng hangarin ni Robredo na mapanatili ang sarili sa poder at matalo ang mga kilalang politiko sa Camarines Sur. Tulad na lang ng kaanak nito na si dating Governor at Congressman Luis Villafuerte. Sinegundahan ito ng dating konsehal ng Naga na si Luis Ortega. Itong mga tao nito, mga panay ito, mga plastic to, mga salita nito, pero ang sa ilalim, mga patalikod to. Isa si Ortega sa mga tumiwalag noon sa kampo ni Robredo dahil sa umano'y talamak na pagkakasangkot nito sa katiwalian. Bagay na hindi alam ng marami o kung alaman daw ay mas pinili na lang na manahimik. Kalaunan, kumalas din kay Robredo ang isa pang dating konsehal na si Emilio Aguinaldo at naghain ng patong-patong na kaso sa ombudsman laban sa dating alkalde kasama si Ortega. We filed a case with Robredo for 75 criminal and administrative cases, all for graft and corruption. Ang nag-file yan si Emilio Aguinaldo and myself. Lahat ang ipinail namin. Ngayon, ang nangyari po dismissed ang 29. Ang reason po ang justification pati ang ombudsman ay politically motivated. Ay paano pala yung mga ebidensya namin na documents? Taong 2008 nang lumuwas sa Maynila si Aguinaldo para i-follow up ang mga hinaing kaso pero hindi na raw ito natagpuan mula noon. Paniwala ni Ortega, pinaligpit na ito ng kampo ni Robredo. Ayon sa natanggap niyang impormasyon, pinatay si Aguinaldo sa Tikaw pa sa Masbate, ang parehong lugar kung saan umano nag-crash ang eroplano ni Robredo noong 2012. Tinawagan ko siya nang nawala si Aguinaldo. Tinawagan ko sa telepono si Jess. Jess, isunod mo na ako, ipapatay mo na ako. Bakit pagod na ako sa'yo? Ibinagsak yung telepono. Tanging ang kampo lang din daw ni Robredo ang nagsasabi na buhay pa si Aguinaldo. Sila ang nagsasalita na buhay pa si Aguinaldo. Ako hindi ko sinasabi na pero alam ko kung how Aguinaldo was murdered. He was murdered. Kinumpirma rin ni Ortega ang koneksyon ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales na hanggang ngayon daw ay nananatiling untouchable sa probinsya. Hindi mahuli ang drug lord. Pero yung mga maliliit, yung mga drug user, yung mga nagbibinta siya malaging nagkakahuli-huli. Saan ka nakakita? Empleyado ng city found to be positive in drugs, walang aksyon na ginagawa. Ngayon naman, recently, may nahuli isang empleyado ng city hall, nagbibinta ng droga. Bakit walang aksyon ginagawa? Panawagan ni Ortega kay Vice President Leni Robredo, sagutin na lang ang mga isyong siniwalat sa Naga Leaks. Handa rin daw siya na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanya kaugnay ng mga pahayag na ito. Sinubukan ng News 5 na makapanayam ang kampo ni Robredo tungkol dito pero tumanggi itong magsalita. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Na buhay-buhay ni Secretary Robredo. From the very beginning, simula ng kanyang career na ipinasok yan ni Governor Villafuerte as director ng River DC na walang appointment kasi revolusyon nun eh. Then ako ang nagpasumpa kay Governor Villafuerte as governor during the revolutionary dahil ako barangay captain. Then si Jesse Robredo nung ipasok na walang appointment, magkakagulo sana. Dahil ang na-appoint ni Minister Nene Pimentel, yung anak ng kapatid ni Senator Sia, may appointment yon. Pero si Jesse Robredo wala. Ngayon, sabi sa akin ni Villafuerte, barikada ko. Dinarikada ko ang River Basin na hindi makapasok si
Edmundo Sia Hocong, Opo. yung anak ng kapatid ni Senator Sia. Ngayon, after that, ang pinakaunang pagsinungaling ni Robredo, dahil ang sinasabi niya na ang nag-appoint sa kanya si President Cory, which is not true. Ang nag-appoint sa kanya is Deputy Secretary Douglas Cagas. Yun. Kaya si Robredo ay, ang salita ko palagi sa kanya, number 1 na sinungaling sa buong mundo. Ngayon, gumawa siya ng mga yung para sa internet kasi magaling, yan naging sikat. Pero po, ang Kwan Secretary, ang dami niyang kaso. Pinailan namin yan ni Aguinaldo ng 70 cases, criminal and administrative. Yan ang kaso. Dito ibinigay ko na sa Ganin niyo po. Tininyo sa kasama niya na isang file na hindi pa nalabas sa Nagali. Then, ito pong 70 cases na ito, ang 29 was already dismissed because of political reason. Hindi ginawan ang mga merit ng kaso na documented. Ngayon, ang gusto ko lang po, ipare-investigate. Dahil kasama dyan si Leni Robredo sa falsification. Ang dapat si Vice President Leni Robredo kasama dito, ipare-investigate dahil maraming falsified documents na isinama doon sa kaso. Kaya dinismiss. Ngayon po, kung maaaring mapag-aralan, yun sana. Yes, Sana po, magkaroon ng panahon man ako mabigyan mo na at Yes, least a few minutes of your time, maibigay ko pa yung ibang kaso. Opo. Ngayon, binigay ko kininyo isang kaso na hindi pa nalabas. Opo. Nandiyan na po, aralan, dahil kuwan din yan parang korupsyon. Yes, sir. Korupsyon po yan. Sir Brian. Binili ng gobyerno, binili yung lupa na 3 hectares. Nawala. And aside from that, ang benta ng may-ari is only 150 pesos per square meter at that time. Ngayon, ginawa niya 180. So may dilin siya kaagad ng 30 pesos per square meter at 30,000 square meters, almost 1 million. At that time, ang lupa dito is only 20,000 per hectare. Yan po na. Sana po maipaabot ko yan. Binigay ko na kininyo yung isa dahil aralan din yan. Yes, sir. Dahil binili ng gobyerno, nawala ang lupa, napasaan yung pera. Opo. Yan lang Tapos, po, sir, kung Secretary. itatanong ko po, sino po yung Emilio Aguinaldo po? Yan po, Parang Emilio malinaw. Aguinaldo, ka-body-body ko yan, nag-city councilor din yan ng Naga. Okay. Ayaw din niya ng korupsyon. Ako lang po, sa pagkaalam ko, analysis ko, ang nagpapatay po si Jesse Robredo. Okay. So, sundan natin ngayon yung argumento ng mama nila, ng mama Leni nila, no? Yung argumento ng mama Leni nila na kung nakikinabang yung anak doon sa kasalanan ng ama, okay lang na di ba? Okay lang na kumbaga ay tirahin, batuhin, di ba? Yun sabi niya eh. Ngayon, balik natin sa kanya. Ano itong tungkol sa Nagalik, di ba? Ako nagulat din ako nung mapanood ko to eh. Because I'm not expecting na the Jesse Robredo na alam na pagkakakilala ko ay matuwid, walang hindi korap, at loyal sa kanyang tungkulin sa pamahalaan sa gobyerno, ay meron palang itinatagong mga lihim, no? Meron palang itinatagong mga lihim. At dito mapapatunayan na yung mga binabato sa kanila. 'Di ba? Yung mga unang-una protektor ng droga. Pero hindi lang pala yun, pati pala sugal, 'di ba? Pati pala sugal. At marami pang iba. Ngayon, ano masasabi mo ngayon dito? Mama Leni nila. 'Di ba? Ibig sabihin, sabi mo no, kung yung ama magnanakaw, yung anak magnanakaw din. Ibig sabihin, kung yung asawa mo, drug protector, kung yung asawa mo, protector ng sugal, ano ka kaya?
Leni Robredo. Di ba? At ngayon, pasinungalingan mo. Pasinungalingan mo ngayon yung sinasabi nung kasamahan nyo na dating konsehal na marami kayong mga kaso. No, marami kayong mga kaso. 70 cases yung i-file against sa inyo, sa asawa mo at kasama na rin ikaw. Dahil meron doon yung falsification of documents. Puntahan muna natin yung falsification of documents. Hindi na pala iba sa'yo. No? Hindi na pala iba sa'yo. Yung magpalsipika ng mga dokumento. Anong kasing kahulugan nun? Kapag ka nagpalsipika ka ng isang dokumento, ibig sabihin na nun, nandaraya ka. So mga kababayan, tandaan niyo yung sinabi ko ha, kapag ka ang isang tao ay nagpapalsipika ng dokumento, ibig sabihin, sanay siya sa pandaraya. So, balikan natin yung 2016. Ano ba yung nangyari sa 2016? Alam na yan ng lahat, no? Alam na yan ng lahat ng mga Pilipino. Kung ano yung ginawang pandaraya, pagnanakaw ng boto, pagnanakaw ng posisyon ni Leni Robredo. So, hindi ko pwede. Gusto ko sasabihin, anyway, tapos na yun, nakarating nga. Hindi. Sabi nga niya di ba? Sabi nga ni Leni, kung ano yung kasalanan ng ama, basta nakikinabang yung anak, kasalanan na rin yun. So, hindi natin pwede kalimutan yun. No? Yung sinabi ng konsehal nila, na marami kayong pinalsipika. Marami kayong pinalsipika ng mga dokumento. Ibig sabihin, sanay na sanay kayo mandaya. Mga kababayan, just imagine. Just imagine. Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung ang maluluklok na presidente sanay sa pandaraya, sanay magpalsipika ng mga dokumento? Yan ba? Yan ba? Yan ba ang presidente na gusto ninyong iluklok sa Malacanang? Mga kababayan, lalo na yung mga undecided pa dyan, ano? Yung mga undecided pa na makakapanood nitong aking video. Mag-isip-isip kayo. Ngayon, balikan natin yung yung unang video na pinakita ko kanina, yung interview ni Corina Sanchez. No? Meron sabi niya ron, maraming mga kaso na napatunayan na. Sabi niya, maraming mga kaso na napatunayan na that they are guilty. Bago ko ipakita itong video na ipi-play ko, balikan natin ulit yung sinabi ng konsehal. Sila nga di ba? 70 cases yung final against them. Yung kalahati, nabaliwala na lang, na-dismiss. Bakit? Hindi dahil sa napatunayan na sila guilty. No. Hindi dahil sa wala sila talagang ginawa. No. Kundi, na-dismiss yung kaso dahil sa politically. Ibig sabihin, palakasan. Dahil kilala sila roon, kilala yung Jesse, at gumagawa ng mga kung ano-ano mga pananakot, meron pa nga pagpatay o ipinapatay. Di ba? Kaya yung kalahati ng 70 cases na yon na-dismiss. Ngayon, eto ngayon. Unlike sa mga kaso ng mga Marcos. Eto, panoorin natin. Na yung mga kaso ng mga Marcos ay na-dismiss. No? Bakit? Hindi dahil malakas ang Marcos. Hindi dahil sa ma-impluwensya sila. Bakit na-dismiss? Dahil sa kawalan ng ebidensya. Yan nga yung lagi namin sinasabi. Yan yung lagi naming isinasagot. Doon sa mga nag-aakusa ng magnanakaw, kurap. Lagi namin tinatanong, asan ang ebidensya? Eto, panoorin natin itong isang video clip. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kaso ng gobyerno para mabawi ang 102 billion pesos na ill-gotten wealth o yamang ninakaw umano ng mga Marcos. The Sandigan Bayan dismissed another Marcos forfeiture case, allowing them to keep some 200 billion pesos in alleged ill-gotten wealth.
Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division na mahigit ₱1 bilyong ill-gotten wealth case na inihain ng Presidential Commission on Good Government laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos, asawang si Imelda Marcos at iba pa. The Philippine government has lost another case of ill-gotten wealth against the Marcos family. The Sandigan Bayan 4th Division has dismissed civil case number 0007 involving the forfeiture of an estimated 267 million ill-gotten wealth of the Marcoses. Dinismiss ng Sandigan Bayan 2nd Division ng isa pang kaso ng mga Marcos, ang 1.052 billion peso civil case na kinasasangkutan din ng mga founder ng Rustan Commercial Corporation na sina Bienvenido Tantoco Sr. at Gliceria Tantoco dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isa na namang kaso laban sa pamilya Marcos na ibinasura ng Sandigan Bayan. Batay sa desisyon ng Special 4th Division, bigo ang prosekusyon na magpakita ng sapat na ebidensya kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth ng pamilya. Ito na ikalimang civil case laban sa mga Marcos na ibinasura ng Sandigan Bayan sa loob ng 5 buwan. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mahigit ₱100 bilyong forfeiture case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating First Lady Imelda Marcos at iba pa. Ito ay may kaugnayan sa issue ng umano'y labis na loan accommodation at katiwalian sa revenues. The accused Imelda Romualdez Marcos and Hector T. Rivera are hereby acquitted on the ground of reasonable doubt. After a 17-year trial, a judge in the Philippines has ruled that the widow of Ferdinand Marcos is not guilty of illegally opening accounts in Switzerland during her husband's rule. I thank the Lord to relieve me again of 32 cases that will subtract from the 901 cases that was filed by Cory Aquino against the Marcoses. I hope that while I'm still alive, we terminate all these cases so that I can fulfill my dream for my country and my people. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang ₱102 billion forfeiture case laban sa mga Marcos at kanilang mga crony. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, bigo ang PCGG o ang Presidential Commission on Good Government na magbigay ng ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa mag-asawang Marcos. Kabilang dito ang pagbubulsa ng kita ng ilang TV stations at pagpayag na mailipat ng kanilang mga kapwa-akusado ang pera ng bayan sa mga overseas accounts ng mga Marcos. So yun, no? Ilan lang yan. Ilan lang yan sa mga cases na ipinail against sa pamilya Marcos na na-dismiss. At marami pang iba. Na halos lahat ng mga cases na i-file against them are dismissed na. Bakit? Kasi paulit-ulit yun at yun din eh. Wala silang maipakita na concrete evidence. Wala silang maipakita. Kaya mga kababayan, na malawak ang pag-iisip, malawak ang pangunawa. Meron tayong judicial system sa Pilipinas na kung ano yung pasya sa korte, yun ang dapat natin na sinusunod. Hindi na tayo dapat pa na sumususog pa. May pasya na, dismiss all the cases. Wala nang kaso. Hindi na patunayan na nagnakaw ang mga Marcos. Tapos na yun. Huwag na tayong makisawsaw doon sa talagang ipinagpipilitan nitong mga dilaw at nitong mga nagpalit ng kulay mula sa dilaw hanggang napunta sa pink na talagang dinidikdik pa rin ang gusto ng mga Marcos, no? Ang nakikita ko dito mga kababayan, kaya ganito sila dahil marami silang itinatago na ngayon unti-unti nang nabubunyag, unti-unti nang lumalabas yung mga baho nila na itinago-tago nila. Diba? Just imagine that. Asawa ka ng isang drug protector. Asawa ka ng gambling, ng meron ding ano sa gambling, no? May kinalaman din sa gambling. At ikaw mismo, kasama ka doon sa pagpapalsipika ng mga documents. Paano mo yan sasagutin ngayon? Madam Lenny at mga pink lawan na makakapanood nito.
Kung meron kayo sagot, just comment sa comment section sa baba. No? Ang lakas mong tumira sa mga Marcos, ikaw pala ngayon may mga baho palang tinatago din, no? Actually, marami pa yan eh. Marami pa mga bahong lalabas yan si Leni Robredo. Isa-isa na yan lalabas, unti-unti lalabas. Mga kababayan, ito ba? Muli at muli kong tinatanong sa inyo, ito ba? Ito ba ang disenteng Pangulo? Ito ba ang Pangulong tapat? Ito ba ang Pangulong mag-aangat? Di ba? Ito ba ang Pangulong iluluklok nyo sa pwesto? Maawa kayo. Maawa tayo sa taong bayan. Maawa tayo sa Pilipinas. Ilang panahon na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Gamitin natin ang ating mga isip. Huwag natin pairalin ang bulsa. Huwag natin pairalin yung kaibigan, kilala. O huwag natin pairalin yung dahil sa maraming mga showbiz personality na lagi sumasama. Ang isipin natin, mga kababayan, yung kinabukasan ng marami. Yung kinabukasan ng ating mga anak, yung kinabukasan ng mamamayang Pilipino, at ang kinabukasan ng ating bansa. Ito po ay isang reaction video lamang. Kung merong masaktan, kung merong umaray sa mga pinklawan, you are free to comment below. At sasagutin po natin yan sa abot na ating makakaya. So bago ko po tapusin itong aking video, shoutout po muna muli. Shoutout sa mga BBM Sara supporters sa Dubai, UAE. Nariyan yung kanilang mga grupo, ilalagay ko dyan, no? Yung Uniteam Movement Middle East Dubai at yung mga BBM supporters, meron din silang mga grupo, di ba? Nariyan yung kanilang mga group name. Shout out po sa inyong lahat. At muli mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ingat po tayong lagi. God bless. At maging mapagmatsyag.